Congratulations! You have successfully registered your SIM. So ganun lang po kasimple at kabilis kung paano nga ba i-registered ang bagong SIM card natin. What's up sa inyo mga katropa? Kamusta kayo? At kamusta naman ako? You know! So ngayon for today's video ay magkakaroon na naman tayo ng isang simpleng tutorial na kung saan ituturo ko sa inyo kung paano nga ba i-register ang bagong bili nyo na SIM card in just 5 minutes. Yes, pwedeng pwede po yun, pero bago tayo magsimula, pasok! Intro! Yes, pwede pa rin po natin i-register ang bagong bili natin na SIM card. Para mabilis na ma-register ay kailangan lang po ng valid ID. At kung ready ka na, punta na tayo sa tutorial. Let's go! Sa pag-register po ng ating bagong SIM card, may kailangan po tayong link na pindutin para makapag-register. Dito po sa mga link ay available po ang dito, Globe NTM subscribers, Smart TNT or Sun subscribers. Huwag po kayong mag-alala dahil yung link sa pag-register ay ilalagay ko po dyan sa may comment section sa baba. At ngayon, pipindutin ko na po yung link ng Smart dahil ito po yung gamit ko. At dito may nakalagay na register your SIM in 3 easy steps. Pero dito para hindi magka-problema at mag-lag, pindutin lang po natin yung tatlong bilog sa taas. So ayan. At dito may lalabas po na open in Chrome at syempre pipindutin po natin yan. So kailangan natin gumamit ng browser para mas mabilis. At dahil nga bago yung SIM card na binili natin ay kailangan po nating i-register yan. At dito sa pag-register ay may tatlong step. Step 1, get your PIN. So kailangan active yung SIM card natin dahil bago makaka-receive tayo ng OTP. Step 2, kailangan natin i-input yung personal information natin at magpapasa tayo ng government or valid ID. So sa step 3 naman ay wait for SMS confirmation na kung saan makaka-receive tayo ng text at confirmation na registered na yung SIM card na gamit natin. At simulan na po natin. Ang unang sasagutan po natin ay i-type po natin dito yung mismong number ng SIM card natin. After po natin malagay ay pindutin lang natin yung checkbox na nasa gilid at may lalabas po na send OTP or yung one-time PIN. At syempre pipindutin po natin yan. At pagkatapos po nyan ay makaka-receive po tayo ng one-time PIN or OTP sa ating SIM card number. So dito naka-receive na nga po ko at ang next step na gagawin ko ay kakopy ko lang po yan. Babalik lang po ako dito at i-enter ko na po yung OTP na sinend sa atin. So dito double check lang natin at pindutin natin yung verify OTP. So ayan, success, your mobile number was successfully verified. Okay na at napatunayan natin na okay yung SIM card number natin. Ang next step, pindutin natin yung okay. At ngayon, nandito na po tayo sa pagsagot ng form o yung personal customer information. Ang unang sasagutan po natin ay yung type of registration. Dahil bagong bili nga yung SIM card natin, ang pipindutin natin at pipiliin ay yung nasa unahan mismo. I'm registering a newly bought SIM. At syempre kung bago naman pero sa minor or hindi pa nasa legal age yung may gamit nun, pindutin mo lang po yung pangatlo. At dahil nasa legal age ako, nasa unahan po yung pipiliin ko. After po nyan ay pipili na po tayo dito sa may ID card. Syempre kailangan natin magpasa ng government valid ID. So pindutin natin yung ID card. So dito maraming pagpipilian sa listahan ng mga valid IDs na pwede mong gamitin at ipasa sa kanila. At in case lang naman po na student ID or barangay ID lang yung meron ka, ay okay lang naman po yun. Pindutin mo lang po dito yung other valid ID or document with the photo. Pero dahil driver's license yung meron ako, ayun po yung pipiliin ko. After po natin pumili ng valid ID ay kailangan po nating picturean yan. So magkakaroon ng ID card verification. Pindutin lang natin yung take photo. So dito, ang unang pipicturean po natin is mismong harap or front of ID natin. So ayan, makikita nyo. Yan. So sineset ko lang mismo sa frame at dahil nga malinaw na ay pwede ko na yung isubmit. Pero in case lang na malabo ay pwede ka naman mag-retake. So pindutin mo lang po yan. At dahil okay naman at malinaw ay isasubmit ko na po yan. So ayan. Okay na at ang next step ay yung pag-scan ng face. So make sure lang na hindi ka nakasalamin or wala kang face mask. At syempre malinaw kung saan kang lugar nagsa-selfie. So ayan, face verification na po tayo at magbiblink lang po ako saglit. Mabilis lang naman po yan. So ayun, tapos na tayo sa scan face. At ang next step, your ID was successfully scanned. Okay na po tayo sa valid ID na sinubmit natin. At pindutin lang po natin yung okay. Ang kagandahan po sa ID card verification ay automatic na pong nasasagutan yung ID card number, full name natin like first name, middle name at last name, birthday at yung gender natin.
At pindutin lang po natin yung next na nasa baba. At ang next na sasagutan po natin ay ang paglalagay ng complete address po natin. Kung saan nga ba tayo nakatira. Ang kagandahan po sa pagsagot ng address ay automatic na po at may pagpipilian dito. Katulad dito sa may zip code ay automatic na pong may nakalagay po dyan. So pindutin lang po natin yan. At dito naman po sa may bandang baba ay yung alternate contact information na kung saan pwede po tayong maglagay ng alternate contact number at email address. Pero ang kagandahan po sa ngayon ay optional lang po yan. So kung wala tayong email address at contact number ay pindutin lang po natin yung next. At lalabas po dito yung summary ng mga sinagot po nating information kanina. Ang pinakamahalagang step na magagawa po natin ay double check po natin lahat ng sinagot po natin kanina. And after po nyan ay scroll down lang po natin. So dito kapag napatunayan na okay kapag true, accurate, and correct lahat ng information na sinagot mo po kanina, ay pindutin lang po natin yung checkbox na nasa gilid. So ibig sabihin lahat ay tama at na-review po natin. After po nyan ay pindutin lang natin yung submit. At may lalabas na, congratulations! You have successfully registered your SIM. So ganun lang po kasimple at kabilis kung paano nga ba i-registered ang bagong SIM card natin. Ang simpleng paalala ko lang po sa inyo ay i-screenshot nyo po or i-take note yung mismong control number nyo po dito. Para syempre hindi nyo po makalimutan. Ang kagandahan pa po dito sa bagong SIM card registration ay mabilis lang po ang pag-validate ng ating mga pinasa. So dito okay na po at officially registered na ang ating SIM card. Ganun lang po talaga kabilis sa ngayon. So dito in case lang naman na nakalimutan mo i-screenshot or i-save yung kanina after natin mag-register ay okay lang naman po yun. May kita mo po dyan yung mismong control number ng iyong SIM card registration. So nandyan pa rin po yan. So hindi mo kailangan mamblema. At ganun lang po kasimple at kabilis kung paano nga ba i-register ang bagong bili na SIM card in just 5 minutes. Ginawa ko po itong video na to at tutorial na ito dahil nga ang tanong ng karamihan, paano nga ba i-register ang bagong bili na SIM card? Pwede pa nga ba yon? Yes? Pwede pa rin po. Paalala ko lang po, para mabilis nyong ma-register ang inyong mga SIM card, kailangan na meron kayong valid ID. At take note lang po, mas maganda na mag-register kayo sa lugar na merong signal. Kasi kinakailangan po talaga ng one-time PIN or OTP bago tayo makapag-proceed sa SIM card registration. At ayun lang po yung simpleng tutorial natin sa araw na to at sana meron ka pong bago natutunan. At kung ikaw ay may clarification, suggestions, or questions, ay pwede mo yung i-comment dyan sa may comment section sa baba. And also, pwede mo ring i-like and follow yung Facebook account natin na may kita mo dito. At syempre, kung bago ka lang at napadaan ka dito sa YouTube channel ko, ay welcome na welcome ka. Pwede ka mag-subscribe at pinutin may wagang notification bell para sure at 100% sure na updated ka sa mga future uploads ko. You know, peace out, like, comment, and subscribe. Peace! One love! Bye.